birthday ng asawa kong Indiano vlog. Tapos isi-share ko din sa inyo kasi merong festival dito next day ng kanyang birthday. So isi-share ko yan lahat for today's video. Kaya tara, samahan nyo ako. So sa video na ito ay September 29 kasi gusto ko mamili ng dress para kay Hiraya. So pumunta kami dito sa Duck Duck Baby. So dito kami madalas namimili ng mga baby na products. Kasi malapit lang sa amin, parang 15-20 minutes away lang kapag walang traffic. And lahat na ng gamit nandito, mga stroller, mga damit, basta ganun, iba-ibang brand, nandito na lahat. Mga laruan at kung ano-ano pang mga pangangailangan mo sa baby mo. You before, you now. And then ayan, may mga pinamili ako ng mga Indian dress para kay Hiraya kasi maraming mga festival dito ngayon. Sunod-sunod, Diwali, Karwa Chauth, ano pa ba, Dussehra. So para cute-cute siya, ganyan, mag-Indian dress siya. After that, pumunta kami ng Burger King pala kasi bumili kami ng burger para sa aming japa kasi iniwan namin si Hiraya. Saglit lang naman kami nawala, mga 2 hours lang. Pero past dinner time na kasi, so ang dinner niya is around 9 PM tapos magte-10 na neto, so sarado na yung mga ibang shop. Ito na lang Burger King sa malapit yung nakita namin na bukas pa, so binilhan namin siya. Tapos nag-tour na rin ako dito sa loob ng mall kahit na sarado na yung mga shops. And then ayan, nabili na namin yung burger niya. And then ayan, may mga nakikita ako na ang gaganda ng mga Indian dress. Bala ko din sana bumili, kaya lang sarado na yung mall. Bala ko din kasi mag-aura-aura ganyan sa Karwa Chauth. Another festival yun dito sa India, and yung mga damit ko kasi noon, hindi na masyadong kasya sa akin. Hirap na ako pag kasyahin sila. So kailangan ko talaga bumili ng bago kasi ang laki rin ng nadagdag na timbang sa akin. Anyway, pagdating namin sa bahay, ayan, pinakita ko sa aking mother-in-law yung mga damit ng kanyang apo na pinamili namin. So tuwang-tuwa naman siya. Super excited yan siya makita ang kanyang apo na suot yung mga damit. Kahit yung iba ang lalaki. Yung sizes na binili ko is 0 to 3 pero malaki pa rin siya kay Hiraya kahit na magto 2 months na si Hiraya. Anyway, ayan, bilang isang ina na oversupply sa gatas, kailangan natin mag-pump. So may mga nagtatanong sa akin kung nagpapalatching ba daw ako, ganun, bakit daw hindi direct. Dalawa po yung ginagawa kay Hiraya, bottle fed at saka direct. Depende sa sitwasyon, lalo na kapag gabi, kailangan direct na si Hiraya sa akin kasi hindi siya nakakatulog agad kapag nakabote siya. Anyway, habang ako ay magpa-pump, so kailangan ko rin manood ng K-drama para entertain natin ang ating mga sarili, Currently, ang pinapanood ko is Miss Incognito, kaya lang 2 episodes pa lang siya dahil ongoing. Pero para sa akin, mas maganda yung mga ongoing kasi kapag natapos ko na yung episode, wala akong choice kundi itigil siya. Unlike kapag buo na agad yung episode, talagang tuloy-tuloy ako manonood niyan. Ang dami ko pang ginagawa sa buhay ko, so bawal sa akin yan. Pero may suggestion ako sa inyo, pwede nyo panoorin yung Genie Make a Wish. Ayan, lahat ng episode kumpleto na. Tapos pwede nyo siya mapanood sa Look Look. Available siya. Ililink ko na lang dyan kung saan nyo pwedeng i-download. Ayan, tawa ko ng tawa dyan kasi pinapagalitan ako ng aming japa. Tinatawag niya daw ako hindi ko daw siya naririnig kasi kanina naka-earphone ako habang nanonood. When it comes to me, Nay, what problem? Nay, Didi hai. No, telling excuses. दीदी है मेरा परेशान नहीं नहीं बोल दिए हैं साउंड कम हिराया Anyway, ito naman yung salubong namin sa birthday ng aking mahal na asawa. So, binilhan ko siya ng cake online, pineapple cake. Kaya lang, hindi naman siya kakain yan. Ang nag-request na itong pineapple cake ay ang aking mother-in-law. Sabi niya, ang gusto niya daw is yung mga fruit cake. So, ayan, pinagbigyan ko siya kasi kakain siya. Nasira na lang yung happy birthday pa ba na nakalagay dyan. But anyway, after niya islice yung cake, kailangan niya magsubuan, ganun. Anyway, nung kinagabihan niyan, like saktong September 30 na, birthday niya na talaga. So, binilhan na siya ng kuya niya ng matinong cake. Kasi, syempre, nung gabi, parang wala pa, limited yung options ng cake namin. Ang ganda-ganda, ang cute. Si Manita siya pala yung namili niya ng aking sister-in-law. Ano naman to siya? Blueberry cheesecake. Ang sarap-sarap niyan. Blueberry. मतलब ये समझिए कि आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि सामने वाला After na mag-slice ng cake, and pupunta kami sa Japanese restaurant dito lang sa loob ng society kung saan kami nakatira. Kasi para hindi kami masyadong malayo kay Hiraya and para hindi na kami mag-drive, ganyan. Kasi takaw oras pa yon. Dahil lahat kami wala. Hindi katulad pag kami lang dalawa ni Papa na yan na pag-iiwanan namin si Hiraya sa kanyang mga lolo-lola or tito-tita. Kasama si Sanggita Didi, yung aming Japa maid. Ngayon kasi lahat talaga kami lumabas. So si Sanggita Didi tsaka si Hiraya lang yung magkasama ngayon. Kaya kailangan
kailangan din talaga namin bilisan kumain. So, ganun. Ito ang unang birthday ni Pavan bilang, tatay. Oh, bongga! Dapat nga sa may clubhouse kami kakain, kaya lang sarado pala. Yung gusto ng aking mother-in-law, yung parang mga Indian type, ganyan. Ayaw niya ng Japanese. Kasi Navratri ngayon dito. So, kapag Navratri, parang meron silang 9 days na hindi sila kakain ng meat or non-veg. So, ang concern niya, baka dito sa restaurant na to, puro non-veg yung mga pagkain, limited option lang yung veg na pagkain. And di ba nga sabi ko sa inyo yung aking father-in-law, brother-in-law, tapos si Pavan, like 4 kami, puro kami mga non-veg. Ayan, nag-order sila ng salmon na Pokeball. Ay, Pokeball? Ano yun? Dragon Ball? Pokeball. O yan, tama na. So, bali yung aking sister-in-law at mother-in-law, silang dalawa yung vegetarian sa amin. Ito palang aking in-order tempura set. So, ito naman yung in-order ni Manitasha, veg na noodles. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero nung tinikman ko yan, lasang chop suey. And then, ang order naman ni Sagar is sushi. Marami pa kami mga in-order na kung ayan naman yung kay Pavan, Ilian. Tapos nag-order siya ng extra rice. Anyway, ayun nga, marami pa kami in-order na hindi ko na na-videohan kasi gutom na ako that time. And then, ito naman, first time ni Sagar makatikim ng eel. I'm gonna take risk. Wait, क्या हुआ है? Let's see. Good. Very similar to the Japan one. But the Japan one is more fresh. Ayun, masarap naman daw, kaya lang nababothered siya sa mga buto-buto. I mean, tinik. May mga maliliit kasi na tinik. Hindi naman yan sila sanay kumain ng isda. So, ayun na, pag-uwi namin, ayan, si Hiraya, kabanding niya ang kanyang lolo. Dito sa India, ang tawag sa lolo ay dada, tapos kapag lola naman ay daddy. Anyway, ito ay kinabukasan na. O, diba, in one vlog, 3 araw, sunod-sunod. O, hindi na rin kasi ako masyado na nakakapag-vlog. So, ayun yung aking aura-aurahan for today. O, diba, ganda ka, te. Hindi na ako nag-India na traditional na dress kasi ako lang mag-isa, te. Yung mga kasama ko, sila Manitasha, ganyan yung sister-in-law ko, hindi na rin nag-ayos. I mean, nag-Indian traditional na dress kasi hindi naman sila makiki-party-party ng bongga dyan, sasayaw-sayaw. Like as in, saglit lang talaga. Tapos sinama namin si Hiraya, kaya lang, akala namin hindi pa nagsa-start. So, pwede pa namin iikot-ikot dun si Hiraya para may makikita siyang mga bago-bagong colors kasi colorful doon. Kaya ayun pala, kahit hindi pa nagsa-start, te, sobrang lakas na ng music. So, hindi na namin nilapit si Hiraya kasi, ayun, baka mabingi naman yung anak ko, di ba? So, pinabalik ko na lang si Pavan sa bahay. Tapos, ang kasama ko dito is si Sanggita Didi para naman makapag-tour-tour din siya kasi gusto niya rin ma-experience yung festival dito. Taga Kolkata kasi siya. Tapos, pinakain ko na din siya. Dito ko na lang din siya pinag-dinner para dire-diretso na yung pag-aalaga niya mamaya kay Hiraya kasi may pupunta na relatives ni Pavan dito. So, ayan, ang dami pala ng serving dito kaya yung iba inuwi niya na lang. Wala rin kami matinong maupuan kaya itong parang standing table lang dito siya kumain. Kasi mga sobrang daming tao, like literal. Yung iba nga kumakain ng nakatayo kahit wala ng table buti nga nakita namin to Tapos sabi ko, maglalakad-lakad muna ako at mag-explore ko anong meron kasi naiilang siya na tinititigan ko siya kumain. Ako kasi hindi ako kumain Tapos biglang dumating yung pinsan ni Pavan. Pawis na ako, te. Sobrang init. So anyway, pabalik ako kasi pipick upin ko si Sanggita Didi. Kumakain siya doon. Hinatid ko yung aking sister-in-law. Pabalik sa or like yung pinsan ni Pavan. Sister kasi tawag nila dito. Anyway, hinatid ko siya sa aming bahay. Kasi gusto niya magpalit ng damit. Sobrang init buti nga agad to yung suot ko Kung nag-ako traditional na Indian na dress, Diyos ko, pawis ako. Anyway, babay, ang daming daldal. Pagod na nga yung tao. So, bye! So, pagbalik ko dun mga te, nagsasayawan na pala sila. Like, bonggang-bongga na yung mga sayawan nila dun. Tapos, si Sanggita Didi, pinipicture videohan ko siya dyan kasi sabi ko, isa-send namin sa anak niya. Yung anak niya, 6 years old na, sobrang daldal, sobrang kulit. Ayan, minsan pinapakausap niya sa akin. Tapos, natutuwa rin ako kausap kasi te, natutuwa ako mag-Hindi. Hindi kasi marunong magsalita ng Tagalog. Tagalog! Ng English yung anak niya. So, pinapakausap niya sa akin sa video call. Tapos, ako naman, nafo-force na magsalita ng Hindi. So, natututo ako, diba? Ngayon, kapag magsasalita ako ng salita nila, parang barok na.
Pero kahit papano nagkakaintindihan na kami. Ayan naman ay si Rianj, pinsan ni Hiraya. So nilalaro niya ang kanyang pinsan. After that, bumaba kami ulit kasi gusto magpasama ng pinsan ni Pava, ni Sonam Didi. So Sonam yung kanyang name. Dahil hindi pa siya nakaikot-ikot dito sa baba. So sinama ko na sila Pavan, tapos yung aking mother-in-law kasi gusto din nila na magtingin-tingin, ganyan, kung anong ganap. So ang tawag dito mga te ay Dandiya Night or Garba Dance. Ito yung festival sa India na sasayaw ka tapos meron kang dalawang stick. So usually kapag ganito Dandiya Night, yung mga suot ng mga tao ay sobrang colorful. Tapos magsasayawan sila. Ito yung unang taon ko dito sa India na hindi ako naka-experience ng Dandiya kasi syempre, ayan, nandyan din si Hiraya. Kailangan pa balik-balik din ako sa bahay. And then meron ako mga natira na coupon kanina, so bumili ako ng mga street food dyan, mga panipuri, tapos dahibala, at saka ano nga yung sa akin, alu tiki pala, yun yung akin, alu tiki favorite, alu tiki. So yan, lagi kong kinakain. Nakikita nyo na ito palagi sa vlog ko eh. And then binilhan din namin yung aking mother-in-law. So nanonood na lang kami ng mga nagsasayawan dyan te, hindi na kami nakikisayaw. Kasi mas masaya magsayaw-sayaw dyan kapag meron kayong mga group, ganyan, or mga rami kang kakilala. Pag ako lang mag-isa dyan te, para naman akong ewan, di ba? Eh yung aking mga sister-in-law, ayan, sila Pooja, Priyanka, hindi sila nakapunta this year. Tapos si Manitasha naman ay masama yung pakiramdam. So for the lungkot, wala kang kasama magsayaw-sayaw dyan na kaedad mo, no? Tapos yung mga nagsasayawan, te, puro Gen Z, ganyan. Tapos feeling ko, ang tanda-tanda ko na para makisayaw pa sa mga Gen Z na yan. Merong mga kaibigan si Pava ng mga lalaki, tapos nagsasayawan sila doon. Siyempre nakakahiya naman, te, kung makikisayaw ka doon. Anyway, parang akala mo laki ng problema ko sa mundo eh, no? Pero ayan, kumakain ako ng Hakka noodles kasi bumili pa kami ng bagong pagkain. O diba, talagang lamon ka ng lamon girl, kaya ka tumaba eh. Anyway, ayun lang naman. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo for today's vlog. Bye!